Hello, grade 11 learners! Welcome back sa ating science learning session. So sa araw na to, pag-uusapan natin ang mga chemical substances na makikita natin sa ordinaryong household at personal care products na ginagamit natin araw-araw. Mula sa bleach, detergent, at baking powder hanggang shampoo, sabon, at toothpaste, lahat ng mga ito ay may iba't ibang chemical substances na may kanya-kanyang function. So, alam ba ninyo kung ano talaga mga chemicals na nasa products na to at bakit sila ginagamit? At higit sa lahat, alam ba kung paano gamitin ang mga ito ng tama at paano sila dapat i-dispose ng hindi nakakasama sa ating health at environment? So, ang learning competency natin ngayong araw ay ang last competency for Term 1. So, congratulations! Matatapos mo na ang Term 1. Sa lesson natin today, may ilang importanteng learning goals tayo kailangan ma-achieve. So, una sa lahat, matutunan nating identify ang mga chemical substances na makikita sa common household at personal care products. Then, alamin natin kung ano ang function ng bawat substances at bakit ito inilalagay sa isang particular na product. So, hindi lang health ang pag-uusapan natin dahil kasama rin dito ang epekto sa environment. So, aalamin din natin kung ano ang role ng mga agency katulad ng DTI, FDA at DNR sa pagprotekta sa consumers, public health at environment. So, pagmasdan nyo ang inyong paligid, ang inyong bahay, at isipin kung ano-anong products ang ginagamit nyo everyday. So, malamang mayroon kayong shampoo, sabon, toothpaste, detergent, at bleach. Kahit ang baking powder na ginagamit natin sa pagluluto ay naglalaman din ng chemical compounds. So, ibig sabihin, ang chemicals ay hindi lang matatagpuan sa laboratory. So, everywhere sila sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, hindi ibig sabihin na kapag may chemical ang isang product, automatic na dangerous na ito. Ang mahalagang tanong ay, anong chemical ang present, ano ang function nito, at paano natin ito dapat gamitin safely. So, unahin natin ang very common household product, ang bleach. So, maraming household bleach products ang naglalaman ng sodium hypochlorite na may chemical formula na NaOCl. Ang pangunahing function nito ay bilang disinfectant at whitening agent. Kaya ginagamit ito sa ilang cleaning application para makatulong mabawasan ang microorganism at alisin ang stains. Pero, tandaan, dahil reactive at strong chemical ang bleach, kailangan natin itong gamitin ng maingat. So, ano pwedeng mangyari? Maaari itong mag-cause ng irritation sa skin, eyes, at respiratory system kapag mali ang paggamit. At isang very important rule, never mix bleach with acid or ammonia-containing cleaners dahil magkakaroon ng hazardous gases. So, punta naman tayo sa product na madalas gamitin sa ating kitchen. Karaniwang may sodium bicarbonate at acidic substances ang baking powder. Kapag nabasa at na-expose sa heat habang nagbe-bake, nagkakaroon ng chemical reaction, nagpuproduce ng carbon dioxide gas. Ang CO2 gas ay bumubuo ng bubbles sa dough, kaya ito ay umaalsa or nag-e-expand. Kaya kung bakit nagiging fluffy ang cakes at ibang baked products ay partly dahil sa chemical reaction na ito. So, ipinapakita nito na kahit sa pagluluto, ginagamit natin ng chemistry without even realizing it. Okay, before tayo magpatuloy, isa sa mga importanteng misconception na kailangan nating itama ay ang ideya na ang lahat ng chemicals ay dangerous.
So, hindi lahat ng chemicals ay harmful dahil maraming chemicals ang actually useful at necessary sa ating buhay. So, halimbawa, ang water ay isang chemical substance pero kailangan natin ito para mabuhay. Pero kahit ang isang useful substance ay maaring maging harmful kung sobra ang amount o mali ang paggamit. Kaya mahalaga ang dose, concentration, exposure, at proper handling. So tandaan natin, hindi lang ang chemical ang importante, kundi ang amount at paraan ng paggamit nito. Okay, so pagpatuloy natin. Next ang detergent. Ito ay ginagamit natin sa paglalaba at paglilinis. So, isa sa mga importanteng ingredients nito ay ang surfactants. So, tinutulungan ng surfactants na maalis ang oil, grease, at dirt sa surface o kaya sa damit. So, may ibang detergent din na may enzyme na tumutulong mag-breakdown ng specific stain tulad ng protein at fats. So may builders din na tumutulong para mas maging effective ang cleaning process habang ang fragrances naman ay nagbibigay ng pleasant smell. So kapag tiningnan nyo ang detergent label, makikita nyo na maraming substances ang mga may kanya-kanyang role sa cleaning process. Okay, so proceed tayo sa personal care products. So, let's start with shampoo. Ang shampoo ay hindi lang basta liquid na ginagamit para linisin ang buhok dahil mixture ito ng iba't ibang substances. Ang surfactants ang tumutulong mag-remove ng oil, dirt at iba pang substances sa hair at scalp. Ang conditioning agent naman ay tumutulong para maging softer at easier to manage ang inyong mga hair. So, may preservatives din na tumutulong para maiwasan ang microbial growth at mapahaba ang shelf life ng product. Kaya, iba't ibang ingredients ang nasa shampoo dahil may specific role or function ang bawat isa. Okay, punta tayo sa sabon. Ang sabon ay isang magandang example kung paano gumagana ang chemistry sa everyday life. Ang soap molecules ay may dalawang importanteng parts. Isang part na nakikipag-interact sa water at isang part na nakikipag-interact sa oil and grease. So kapag nagugas tayo ng kamay, tinutulungan ng sabon na malift at maalis ang oily dirt mula sa skin. Pagkatapos, dahil nakipag-interact ang soap sa water, mas madaling ma-rinse away ang dirt. Kaya effective ang hand washing gamit ang sabon at tubig sa pagtanggal ng dirt at maraming microorganism. So every time na naghugas tayo ng kamay, actually gumagamit tayo ng chemistry. Okay, another common personal care product ay ang toothpaste. Isa sa mga importanteng ingredients ng maraming toothpaste ay ang fluoride compounds na tumutulong pag-strengthen ng tooth enamel at pag-prevent ng tooth decay kapag ginagamit ng tama. May mild abrasive din na tumutulong mag-remove ng surface deposits sa teeth. And may flavoring agents din para maging mas pleasant ang taste habang nagtutoothbrush. So again, iba't ibang chemicals ang ginagamit dahil bawat ingredient ay may specific purpose. Okay. So, isa sa mahalagang skills na kailangan nating matutunan ay ang properly reading products labels. So, kapag bumibili tayo ng household o personal care products, hindi dapat brand name o advertisement lang ang tinitingnan natin. So, basahin natin ang ingredients para malaman kung ano ang mga substances na present sa product. So, tingnan din ang direction for use, warnings, storage instructions, at expiration date kung applicable. So, mahalaga ang mga information na ito dahil tinutulungan tayong gamitin ang product ng safe
at effective. So bilang consumer, ang pagbabasa ng label ay maaaring part ng pagiging responsible at informed consumer. Okay, isa sa mga requirements ng competency natin ngayong araw sa pag-aaral natin ng science ay ang paggawa ng table gamit ang actual product label. Sa table, ilalagay natin ang product, chemical substances or ingredient at ang function nito. So, halimbawa, ang sodium hypochlorite sa bleach ay ginagamit para sa disinfecting at whitening. So, ang surfactants naman sa detergent at shampoo ay tumutulong sa cleaning process. Ang sodium bicarbonate sa baking powder ay involved sa production ng carbon dioxide gas. So, sa activity na to, matututunan natin i-connect ang chemical name, functions, at real-life application. So, in short, ginagamit natin ang chemistry para maintindihan ang mga products na ginagamit natin sa araw-araw. Okay, so before we continue our discussion, can we ask you a small favor? If you find this video helpful, please give it a like. And if you haven't subscribed yet, don't forget to hit the subscribe button. Maraming salamat po. So now, let's continue. So maraming benefits ang household at personal care products sa ating buhay. So, ang cleaning products ay tumutulong mag-remove ng dirt, grease at contaminants sa ating surroundings. So, ang disinfectants naman ay maaaring makatulong mabawasan ang harmful microorganism kapag ginagamit ng tama. So, ang personal care products naman ay tumutulong sa pagpapanatili ng proper hygiene tulad ng paglilinis ng skin, hair, teeth at katawan. So, may chemicals din na useful sa food preparation tulad ng baking powder. Kaya, ang chemicals ay malaking bahagi ng modern life at makakatulong sa ating health, hygiene, convenience, at quality of life. Pero, tandaan natin na kahit maraming benefits ang chemical products, so meron pa ring possible risk kapag mali ang paggamit. Okay? So, ang ibang chemicals ay maaaring mag-cause ng skin at eye irritation. Kapag na-inhale o na-expose ng sobra, maaaring magkaroon ng breathing problems. So, ang strong chemicals ay maaari ring mag-cause ng chemical burns o poisoning kapag hindi maayos ang handling. So, kapag mali ang disposal naman ng chemicals, maaari silang mapunta sa water, soil at ecosystem at pwedeng magdulot ng pollution. So, ito ay isa sa pinaka-importanting safety reminder sa lesson natin today. So, never mix cleaning chemicals kung hindi malinaw sa label na compatible sila. So, halimbawa, hindi dapat paghaluin ng bleach at acidic cleaners dahil maaaring magkaroon ng hazardous gases. So sa Pilipinas, may iba't ibang government agency na may importanteng role sa pagdating sa products, consumer safety, health at environment. So ang Department of Trade and Industry or DTI ay may tungkulin na may ugnayan sa consumer protection at product standard. Ang Food and Drug Administration or FDA naman ay nagre-regulate ng mga products na sakop ng kanilang mandate, habang ang cosmetics at iba pang health-related products. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman ay nakatutok sa environmental protection at natural resource management. So mahalaga ang role ng mga agency na to para makatulong na maprotektahan ang consumers, public health at environment. So bilang grade 11 students at future professional, mahalaga maging smart at responsible consumer tayo. So una, check natin kung appropriate at legitimate ang product para sa purpose na gagamitan natin. Pangalawa, read the labels at alamin ang ingredients, direction at
warnings. Okay, summarize na natin ang lesson natin for today. Una, ang household at personal products ay may iba't ibang chemical substances at bawat substances ay may specific function. Second, kahit useful ang chemical, maaari rin silang maging harmful kapag mali ang paggamit, excessive ang exposure, o hindi safe ang handling. Third, napakalaga ng pagbabasa ng product labels para malaman natin ang ingredients, direction at warnings. Fourth, kailangan nating isipin hindi lang ang epekto sa ating katawan kundi pati ang epekto sa environment. And lastly, tandaan ng DTI, FDA at DNR dahil mahalaga ang kanilang role sa consumer protection, health, product regulation at environmental protection. Okay, thank you so much and God bless everyone.